So eto na mga kabatid, ang pinakamainit na balita. Actually hindi to balita eh. Ito po isang leak video mga kababayan tungkol po sa bunsong anak no ni former President Duterte na si Kitty Duterte. Na kung saan mga kabatid, no, pag napanood nyo itong nasabing clip na ito na viral ngayon sa mundo ng Facebook at TikTok, no? Kapag napanood nyo yung nasabing clip na ito, hindi nyo talaga aakalain mga kababayan na ganito pala ka-wild, no? Ganito pala ka-loose, no? Itong anak ni Tatay Digong nyo. At isa pa nga dito mga kabatid, mas lalong nakukumbinsi ngayon, no? Ng ating mga kababayang mga Pilipino na itong si Kitty Duterte ay baka nga totoo, no? Baka nga totoong gumagamit ng ipinagbabawal na dahon. Alam niyo na kung anong ibig sabihin ko doon mga kababayan. Dahil nga mga kabatid, pag napanood nyo nga yung nasabing clip na ito, ay masasabi nyo talaga mga kababayan na itong si Kitty ay wala talaga sa katinuan at under talaga siya, no, sa impluwensya ng ipinagbabawal na dahon. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kabatid, no, kayo na po bahala humusga, no? Panoorin muna natin itong nasabing video na ito at kayo na rin bahala mga kababayan humusga dahil meron ding mga day-day-s ngayon, no, na sinusubukan pa nilang ipagtanggol si Kitty at sinasabi nila dito mga kabatid na hindi daw ito si Kitty Duterte. So panoorin natin at samahan nyo ako mga kabatid at gusto ko i-share nyo dyan sa comment section natin kung naniniwala ba kayo na si Kitty Duterte yung nandito sa nasabing video na ito. Ito, panoorin natin. Gusto po. Ulitin natin mga kapatid. Ulitin pa natin. Oh, ayun mga kababayan, gusto kong malaman, no, kung ano sa tingin nyo. Naniniwala ba kayo na si Kitty Duterte to? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, confirm mga kabatid na si Kitty Duterte ito, no? At hindi ito AI video mga kabatid ha. At yung kasama di umano ni Kitty dito na lalaki mga kababayan, no, na kanyang pinagtitripan ay ito yung rumored boyfriend niya na anak ni apo, no, ni Chavit Singson. Oh. Sa madaling sabi, recent lang mga kabatid itong nasabing clip na ito na nag-leak, no? Kasi nga kung matinong babae ka, matinong tao ka, yung mga ganitong mga bagay, no, na pinaggagawa mo na nire-record mo, no, hindi mo dapat ito pinapakita sa social media. Pero dahil nakalabas ito po'y considered, no, as leak mga kapatid, leak video ni Kitty Duterte. Ewan ko kung sino ang nag-traitor dito, no, sa mga sa kampo nila Duterte at inilabas ito, no? Kasi mga kababayan, hindi ako naniniwala na ilalabas ito ni Kitty Duterte. Dahil alam niya na ikakasira to ng kanyang reputasyon. Oh. At yun na nga, sabi ko sa inyo, kung totoong kwanto si Kitty, no? Kung totoong maingat ito, hindi niya hayaan na lumabas ito. Merong naglabas mga kabatid nitong nasabing clip na ito para ipakita siguro sa atin, no, kung ano ang totoong pagkatao ni Kitty Duterte. Oh. Ngayon mga kabatid, hindi ako naniniwala na hindi si Kitty ito. Si Kitty to mga kababayan. Klarong-klaro eh. No? Hindi naman tayo tanga siguro na hindi makilala, no, itong bunsong anak ni former President Duterte. At alam niyo kung ano pang nakakainsulto dito mga kababayan? Ito. Kinukumpara nila mga kabatid ngayon, ano? Ito po'y galing sa Chismoso page, no, sa Facebook.
Ito po ay sa tingin ko page to ng mga DDS, no. Isa ito sa kanilang ginagamit na page para magpakalat ng mga disinformation. At ito po ay may 187 mga kababayan, ano? 187,000 na followers. So, malawak, sa madaling sabi, malawak yung reach, mga kapatid, ng nasabing page na ito. Ngayon, mga kababayan, pinapakalat nila ngayon. Ito noong January 7 lang ito, mga kapatid. January 7 na po itong post na ito, 2025. Pinapakalat nila ngayon, mga kapatid, na itong si Kitty Duterte nga, no? Ito daw yung susunod sa yapak ni former Senator Miriam Defensor Santiago. Kung saan, mga kababayan, talagang ginagawa na tayong loko-loko at ang mga kapatid nitong mga DDS na ito. No? Biruin nyo yan, yung ganitong behavior ni Kitty Duterte, mga kapatid, na kung saan loose na loose at talagang masasabi nating sabog, ano? Inihahambing nila, no? Dito kay Senator Miriam Defensor Santiago, kay late Senator Miriam Defensor Santiago, na kung saan kilala po, no, sa kanyang katalinuhan, no, sa kanyang galing sa pakikipagdiskurso at sa kanyang alam pagdating sa batas ng ating bansa. 'Di ba? 'Yon ang sabi nila dito, mga kapatid. And ito nga, ni-report ko na nga itong post na ito dahil disinformation 'to eh. Literal na disinformation ito. Sabi dito, Kitty Duterte, next Miriam Santiago ng Pilipinas. Matalino at matapang. Natawa ako, mga kapatid, dito sa salitang matalino. Kasi kung matalinong tao, matalinong bata itong si Kitty, do you think, mga kababayan, gagawa siya, magre-record siya ng ganitong klaseng video? Ulitin natin. Di ba? Nakaka-insulto lang, mga kapatid, na binabalahura nila yung yumaong Senadora Miriam Defensor. At kinukumpara nila, mga kababayan, sa isang sabog na bata, sabog na anak na babae ni former President Duterte. Ito ang sabi dito. Nilagyan pa talaga nila ng narrative, mga kababayan. Ito sabi dito. Kitty Duterte, next Miriam Santiago ng Pilipinas. Diyos ko po. Sabi dito, umanay ng libo-libong komento at mainit na debate sa social media ang pahayag ng ilang netizens na si Kitty Duterte, raw ang posibleng next. Eto, mga kababayan, next Miriam Defensor Santiago ng bansa. Dahil umano, ito ang dahilan nila. Dahil umano sa talas ng isip, tapang sa pagsagot at kumpiyansang aura kahit bata pa. Di ba? Mga kapatid, napakalaking katarantaduhan nito, mga kababayan. Siguro sabihin natin sa tapang, meron. Meron tapang si Kitty, pero hindi tapang na identical sa tapang ni late Senator Miriam Defensor. Tapang dahil kilala yung kanilang pamilya, mga kapatid, na walang sinasanto, kapag kinakalaban sila. Yun yung tapang na sinasabi. Pero yung sabihin mong matapang na pinagtatanggol ang ating bansa, no. Bakit kamo, mga kababayan? Kasi itong mga Duterte, mga kapatid, ay certified pro-China. At ngayon nga, pinaglalaban nila ang interes ng bansang China. So how come, na magiging identical sa tapang ni ni late Senator Miriam Defensor Santiago, itong sinasabi nilang tapang ni Kitty Duterte. Matapang in the sense, mga kapatid, na makapangyarihan sila. Yun yung tapang na sinasabi dito.
No, naniniwala ako doon na matapang si Kitty Duterte dahil kilala sila eh. No, kilala sila at kinakatakutan sila dahil nga sa kanilang mga ginagawa doon sa mga kumakalaban sa kanila. 'Di ba? Alam naman natin mga kapatid kung anong ginagawa nila Tatay Digong dati sa mga kumakalaban sa kanila. Base na rin sa mga kwento ng mga witness, no? Tulad nila Matubato, nila Las Cañas. Yun yung tapang mga kababayan na meron itong si Kitty. Pero yung sabihin mong matapang na pinagtatanggol yung ating bansa, no way mga kapatid. At dito nga, no, sabi pa dito mga kababayan, sa mga viral clip at photos, no, kapansin-pansin di umano ang diretsahang pananalita ni Kitty. Diyos ko, napakababaw ng mga nila, ng mga punto nila na ikinukumpara ng fan sa walang preno at witty na estilo ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi dito mga kabatid, no, base daw sa mga viral clip ni Kitty Duterte, no, masasabi daw nila mga kababayan, no, na hawig yung estilo ni Kitty sa estilo ni late Senator Miriam Defensor Santiago. May tapang mga kabatid, no, may tapang at diretsong magsalita. Pero kamusta naman? No, ito yung punto na gusto kong dalhin dito. Kamusta naman ang educational background ni Kitty Duterte? 'Di ba? Si Kitty Duterte ba may master's degree tulad ng meron si late Senator Miriam Defensor? Si Kitty Duterte ba may track record na ba ng tulad kay late Senator Miriam Defensor? Si Kitty Duterte ba mga kabatid, no, may talino ba kagaya kay late Senator Miriam Defensor? Alam nyo mga kababayan, talagang nakaka-insulto ito, no? Binabalahura nila mga kabatid ang imahe, no, ng isang kagalang-galang, karespe-respetong yumaong senadora na si late Senator Miriam Defensor. Dahil mga kababayan, lahat ng qualities na meron po si late Senator Miriam Defensor mga kabatid, kabaliktaran po, no, sa mga qualities na meron itong si Kitty Duterte. Di ba? Walang mga ganitong ginagawa si Miriam Defensor mga kabatid. No, walang ganitong mga kahibangan at walang mga tawag nito allegation na binabato kay late Senator Miriam, no, na gumagamit ng mga ipinagbabawal na mga dahon o whatsoever diyan, ang mga ipinagbabawal sa batas na mga substance. 'Di ba? Walang mga ganon, no? Lahat ng nakikita natin patungkol kay late Senator Miriam Defensor ay puro po mga magaganda, no? Even yung mga witty jokes mga kapatid, no, ni late Senator, may sense. 'Di ba? May sense lahat mga kababayan. Ngayon, sabihin man natin medyo may angas at may kaunting yabang pag nagsalita si late Senator Miriam Defensor, para mga kabatid, justifiable naman yon. Dahil sa mga diskurso, no, ni late Senator Miriam, talagang on point. Di ba? Ultimo nga yung si Aguirre, no, natuta ni Digong tiklop sa kanya Kapwa pa niya abogado yun tiklop sa kanya. Hindi kinaya yung talino mga kabatid, no, ni late Senator Miriam Defensor. Maging si Enrile nga. Maging si Enrile nga mga kababayan. Hindi kinakaya si late Senator Miriam. At pag nagsalita si Miriam Defensor mga kabatid sa loob ng Senate, talagang tumatahimik lahat. Dahil mga kababayan, hindi nila kayang sukatin yung katalinuhan na meron si late Senator Miriam Defensor. Samantalang itong si Kitty mga kapatid, Diyos ko po, eto ba mga kababayan, ulitin natin, no? Eto ba mga kapatid ang kinukumpara nila kay Miriam Defensor na ito daw yung susunod sa yapak
ni yumaong late Senator Miriam Defensor. Ito, ulitin natin. Di ba? Mga kababayan. Hindi ko po. Viral na viral to ngayon mga kababayan ha. Viral na viral po ito ngayon no, sa mundo ng Facebook at TikTok. Itong bidyong ito ni Kitty. To the point mga kapatid na pati yung mga DDS, hirap na hirap silang ipagtanggol dito si Kitty. Kaya ang ginagawa nila ngayon, no, sinasabi nilang AI daw, hindi daw yan si Kitty. Pero mga kababayan, hindi madidinay eh. No? Hindi talaga madidinay mga kabatid na si Kitty Duterte ito. Kahit nga blurred to eh. No? Klarong-klaro, mata pa lang yung alam niyo yun, yung muka talaga ni Kitty klarong-klaro eh. 'Di ba? Tapos ikukumpara nila sa isang respetadong senadora. Alam niyo itong si late Senator Miriam mga kababayan, kung hindi lang siguro ito nagsuffer sa kanyang sakit, mga kabatid, walang Duterteng mauupo. No? Walang Duterteng mauupo. Ito talaga ang pinakamabigat no, nakalaban ni Duterte noon. It so happened lang mga kabatid, no, na during sa second attempt, no, sa mga hindi nakakaalam mga kababayan ha, pangalawang attempt na po ni late Senator Miriam Defensor na tumakbo sa pagkapangulo no nung nakaraang 2016. Nung unang beses niya nag-attempt mga kapatid, I think during sa time ni Ramos. No kanya nga lang merong mga rumors na lumabas na tinakot lang daw itong si Senator Miriam kaya umatras siya. No? Then yung second time na nag-attempt siya, no? The same pa rin yung kinalabasan, umatras din si Senator Miriam dahil naman yon sa kanyang sakit. 'Di ba? Pero kung hindi ito, no, umatras at nakasurvive ito sa kanyang tawag nito, sa kanyang dinaramdam noon mga kababayan, panigurado hindi mauupo si Digong. At sana mga kabatid, no, ito sana ang kahalili ngayon ni PBBM. Panigurado mga kababayan, no, ito talaga sana ang partners ngayon, partners in crime ngayon ni PBBM. No, mali yata yung term na partners in crime. I mean, ito sana yung vice presidente ngayon ni President Marcos. Kasi kung nakalusot si late Senator Miriam last 2016, panigurado mga kabatid, mahahatak niya that time si President BBM. Oh. And sana mga kababayan, no, ito ngayon yung vice presidente natin sana. Or kung hindi man siya tumakbong vice presidente, ito sana ang pwedeng humalili, no, kay PBBM pag natapos yung kanyang term. Ngayon nga lang wala na eh. 'Di ba? Kaya napakalaking insulto kasi yung mga loyalist mga kabatid ni ng mga Marcos, no. Hindi kasali si Amy pag sinabi nating loyalist. Hindi naman Marcos si Amy. No, yung mga loyalist na mga Marcos susuportahan 'to eh. No? Susuportahan ito. Or sinusuportahan talaga ito. Oh. Pati yung mga kakampink, no? Pati yung mga dilawan, sinusuportahan din ito. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, hindi mo na kailangang mag-antay ng mga propaganda ni late Senator para lang bumango yung kanyang pangalan dahil yung track record nga nito mga kapatid ay hindi po basta-basta at wala pang wala pang senador, no, na kayang pantayan yung kanyang contribution mga kapatid sa Senado. Wala pa, no? Lahat ng mga senador ngayon sobrang layo po mga kababayan kay Senator Miriam. Ito lang yata yung masasabi kong malinis na senadora na meron ang bansang Pilipinas. Tapos ngayon, kinukumpara, no, ng mga DDS, no, si Kitty Duterte dito kay late Senator Miriam, na kung saan kung anong talino, anong ganda, no, at anong pagkaedukada itong si Senator Miriam, kabaliktaran po mga kapatid itong si Kitty Duterte. Oh,
'Di ba? Kaya talagang natawa ako mga kababayan na nainsulto ano nung makita ko itong ganitong post nila tapos nag-viral itong leak video ni Kitty Duterte. Ewan ko kung sino po mga kapatid ang nagpakalat itong video na ito kasi sa paniniwala ko talaga mga kababayan ano hindi pa ganoon ka baliw itong si Kitty para i-publish itong ganitong ginagawa niya. No, although siya yung nag-record nito pero hindi pa siya ganun kabaliw para i-public mga kapatid itong ganitong kuan, no? Meron talagang nagpakalat nito siguro. Sinadya talaga para ma-expose no sa taong bayan kung ano nga ba si Kitty Duterte pag wala yung mga kamera na nakatutok sa kanila. And eto mga kapatid sa totoo lang, no? Parang naniniwala na ako, nakukumbinsi na ako mga kababayan no doon sa mga aligasyon laban kay Kitty na yun na nga gumagamit ang ipinagbabawal na dahon dahil ito kung may respeto ka sa sarili mo hindi mo gagawin ito kahit sabihin natin kaharap mo boyfriend mo tsaka ano ang nagtulak kay Kitty mga kapatid para maging ganito, di ba? Yun yung point dito mapapatanong ka talaga ito bang batang to matino to ano. Hindi tayo nagbibintang nagbabase tayo mga kapatid dito sa nasabing clip na ito at doon sa mga aligasyon laban sa kanya. In fact mga kapatid, ang dami na pong views nito. Iba't ibang post po mga kababayan. No, ang ginagawa nito ngayong mga galit sa mga Duterte, no, iba't ibang post po yung ginagawa nila patungkol dito sa bidyong ito at may mga nag-react na rin ditong ibang mga personalidad. Kasi nga mga kapatid, hindi ka aya-aya, no? Isa kang anak ka ng dating presidente na may mataas na trust rating di umano hanggang sa bumaba, no? Sa kanyang pwesto bilang presidente sa Malacanang. Tapos ganito yung ipapakita mo sa amin. 'Di ba? Pati mga DDS tuloy, pati yung mga supporters nila, hirap na ipagtanggol mga kababayan si Kitty Duterte dahil wala Ay nako. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lang tong video na to Uulitin ko sa inyo, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion ito. Base lang po ito sa aking obserbasyon, no, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hindi ko rin ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo. Kaya sabi ko sa inyo, kung meron kayong naoobserbahan base dito sa ating pinanood at sa ating tinalakay na mga topic sa bidyong ito, i-comment nyo dyan sa baba. At nire-respeto po natin ang bawat opinion ng bawat isa sa atin. Kung agree kayo, good, paki-like yung ating video. Pag hindi naman, feel free to dislike mga kapatid sa ating video ngayon. No? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang opinion at nire-respeto natin yan dahil according nga kay Senator Robin Padilla, may demokrasya tayo mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.